الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال من عز من قائل عليما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، نحن الآن في صدد من الترحيب بالعشر الأواخر، وحي بنا لنتعلم ونتناول ما هو فضل هذه الأشهر الأواخر، حيث إن الله تبارك وتعالى ادخر فيها ليلة العبادة فيها خير من 1000 شهر. فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Maka kilasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga maastay mamuda agama Islam, yari nakita nyo ang huling hinapusan, hangpu hinapusan adlaw, atawa siyam dum sin bulan Ramadan. Pagtugom sin suka gana-gana, sumud na kita paamin hangpu hinapusan adlaw, siyam na hinapusan dum sin Ramadan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat na yung Sahih al-Bukhari, biyayta sin ina tanyo, ina si mga bariman Aisha bint Abi Bakar, kaya ridaan siya sin Allah Ta'ala, idha dakhala al-ashr, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashru al-awakhir min Ramadan shadda mi'zarah wa ahya laylahu وأيقظ أهله. إن رسول صلى الله عليه وسلم من كعون النية لهم سن عائشة رضي الله تعالى عنها إن كعونا سن رسول صلى الله عليه وسلم إن رسول صلى الله عليه وسلم من كعون النية apabila sumud nin hangpuhin na pusandum sin Ramadan na pasigpiton niya na inhukot sin tapis niya.
Iban demikian, batiun niya, in mga kasawahan niya, iban kanakan niya. Iban buhiun niya, indum niya. Awayroon na pagtug, bat hipo na simpagjikir pagtumtum patuhan. Iban lalayuan niya, in mga kasawahan niya, misan lang tayong kaunan, sindum Ramadan, halal kanya, halal ang mga bariman in kasawahan nila sa magawa. Hahang po, kay na po san adlaw, sin Ramadan, in katanyad to, hipukus niya madto pag-ibadat. Ipagkuhan niya pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab yadto, inang po, ina po san adlaw ini, sin bulan Ramadan, subay datod lang tamadtubihan, hinangon sinambuk pambuk den kato, in kagaus-gausan niya, supaya niya, di kapasara na tawa di malukpas, in pahala, yatagamakan niya sin Allah Ta'ala. But aon, hambuk dum, nanungkilang indum ini, halom sinangku adlaw yon ang purum yaon, in pag-ibadat kanya, labi pa hindayaw niya, dahil hahang ibu, bulan pag-ibadat. In sarak kahinangon mo adumyad to, labi pa hindayaw niya, dahil nga pagsarak ka, sinang ang ibu bulan. In pagjakat mo, atawakan uno-uno na karayawan, pagkiyam mo, pagtahadjud mo, adumyad to, pagbasa mo Quran, labi pa hindayaw niya, in pahala makawa kanya, labi pa hindayaw, dahil sin hangibubulan pag-ibadat. Farman sintuan tarabul alamin, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sa bunal tuod piaturun na mo. Katotohanan ibinaba namin ang Quran Al-Karim sa gabi ng Qadr. Sa gabi na iyan ng pagtatakda ni Allah. Wa ma adraka ma laylatul qadr, at ano baga itong tinatawag na gabi ng Qadr? Sabi ni Allah Ta'ala, Laylatul Qadri khairu min alfi shahr. Ang gabi ng Qadr ay mas mainam pa ang pag-iibada dito sa 1,000 buwan na ibada. Hindi sinabi doon equivalent ng 1,000 buwan. Ang sabi doon mas mainam pa, labi pa indayaw niya. Hati niya bang takirahon, kung iisipin natin, mas mainam pa doon, ibig sabihin hindi na kayang bilangin ang mga hasanat, ang mga kabutihan na magagawa mo doon. Provided na ang gagawin mo doon, andun yung dalawang requirement na yun. Ano yung requirement na yun? Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban, o man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sino man ang itatayo niya ang gabi ng Qadr na yun, sa sala, sadakat, o anumang kabutihan, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na imanan wa ihtisaban. Inamin requirement niya 2. Ang kanyang requirement 2. Paniniwala na yun ay inutos ni Allah Ta'ala. Ihtisaban ay rajaan thawabihi, na ang inaasahan mo, niangan-angan mo, amunahin pag-iyanon, pahala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod pahala sin tao, hindi reward ng tao, kundi ang reward ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kapalit niya patatawarin ni Allah. Bukod pa doon sa ang ibada mo doon, isang kabutihan, mas higit na mabuti kaysa sa 1,000 buwan, patatawarin ni Allah ang mga dagdagan mong kasalanan. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Subhanallah. Kaya, ang tanong sa atin mga kapatid sa Islam, bakit hindi tayo mag-ijtihad, gumawa ng kabutihan sa mga, magsikap sa kabutihan sa mga 10 araw na ito? Samantala ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iampun na sinallahu subhanahu wa ta'ala in mga karusahan niya, 5 bay, in karusahan na akabuhi niya iba nasusungon. Na in siya, bangta aturo na mga kahadis-hadisan, nagmamatuyo-tud siya, sa kawa dumatong hinangko, kahinapusan adlaw, siyam kahinapusan dum, sinamin pagyanon bulan Ramadan. Nagmamatilusa siya, hapag ibadat niya, sa tayukutan niya tud masigpitin tapis niya, mayad to biyad to.
Biubuhi niya pa yung dum niya. Siniampo na sinalaw ta'ala yung mga katansing karusahan niya. Naasubo sa sina Aisha radiyallahu ta'ala anha. Tinanong siya ng Aisha radiyallahu ta'ala anha, bakit kaya Rasulullah, ginagawa mo pa itong lahat, pagtatahajud, lahat pa, samantalang pinatawad na ni Allah ta'ala ang mga kasalanan mong nagdaan, ang mga sa present, sa ngayon at ang darating. Ya Rasulullah, atatakallafu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Sumagot ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akuna abdan syakura. Di ba kulong niya? Di ba kulong niya mahinang long niya? Ipon, di po kuba long niya aunon pajumlahan palamurunin baran kuya Aisha pajumlahan si mga sila ipon sin Allah amuin pati sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Barsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hindi ko ba ibibilang ang sarili ko doon sa mga mapasalamatin kay Allah? Alalakal, bang ikaw mu'min, bariman ikaw na mu'min. Alam mo na araw-araw, segundo nagkakasala ka, magdusa ka. Mata mo sadya, nagdurusa ka. Ang kanalawang sin Jabir ibn Abdullah, idha sumta falyasum sam'ak, wa basarak, wa lisanak, wa yadak. Bangkaw lang niya puasa, wa udhunak. Bangkaw puasa, subay puasa, in mata mo, in pangatod mo, in pandungog mo, in dila mo, katanyan puasa. Timatang ka dahil mga haram, limalayo dahil mga haram. So, ito yung pagpuasa sa bunal. Amo ito lang tayo, napagyanon, unod sin puasa, bukon sadya, yung pagtangka, kumaon, minom, dahil pagbustak sin pajar, papagnaog sin suka. Bukon biyad to, bukon sa jahat biyad to. Sabab, in puasa, bang maka muna inamin bunga niya to sa bunal-bunal, amin puti sin puasa, maka muna in taming dahil hasiksa sin Allah Ta'ala. Kandalawang sin Al-Iz ibn Abdissalam, an tattakun nara bisawmihi. Hati niya mahinang siya taming, amon di na kau, hataming di nga pinarka jahannam, di ikaw masunog sina pinarka jahannam, sabab sin puasa mo bulan Ramadan. Na, hasabab yan to, subay puasa in mata, puasa in tainga, puasa in katan. Amo ito namin pus, paid na sin puasa. Na, ibig sabihin noon, bilang mga alipin ni Allah Ta'ala, kung iniisip mo na hindi ka na nagkakasala, alal akal, pinaka-minimum, isipin mo na gagawin mo ang mga ibadat na ito sa huling 10 araw ng Ramadan bilang pagpapasalamat kay Allah. Bilang pagpapasalamat. Kasi kahit itong balbas natin na isang strand nito, isang hibla ng buhok mo, hindi kayang bayaran ng kahit ano bilang pag-aalay ng pasasalamat kay Allah. Kaya tinuruan tayo ni Allah Ta'ala, sabi ng mga mufassirun, paano purihin si Allah Subhanahu wa Ta'ala na angkop sa kanyang kapurihan. Ang tinuro niya sa atin, nasa suratul Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ano ang tinuro niya sa atin? Na doon takabakan in manusya pati sukul pa Allah Ta'ala apabila sa sumujud rumuko pa Allah Subhanahu wa Ta'ala amun indiara niya magtubihan dua imanan wa ihtisaban imanan biwujubihi wa ihtisaban thawab Allah fihi o fiha o fihi na yung kanyang aasahan ang thawab o ang reward ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pag-aayuno na yun at sa kanyang qiyam na yun. Na ano ang dapat nating gawin kung susundan natin ang hadith? Sabi ng mga muhaddithin, lalo na si Imam Ibn Hajar al-Asqalani sa Fathul Bari Sharh Sahih Bukhari, binanggit niya na nandun na ang susundin natin ng mga metodolohiya, sistema na susundin. Shadda mi'zara, dahil wala nang iinam pa na example kay sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagpasok ng huling 10 gabi o sa huling 10 araw ng Ramadan, shadda mi'zara, yung kanyang sinturon, yung kanyang damit, hinihigpitan niya. Ano ibig sabihin noon? Kinaya ni'tizalihi linnisa, yung kanyang paglayo niya sa mga asawa niya. Bakit? Hindi naman haram sa gabi ng Ramadan na lapitan mo ang asawa mo, gawin yung gawaing mag-asawa. Pero sa huling 10 gabing ito, dahil gustong mag-focus ng Nabi sallallahu alaihi wasallam at gusto niyang turuan ng kanyang umma na mag-focus sa ibadat, lalayuan niya muna sila. Anong ginagawa niya? Nag-i'tikaf siya sa masjid. Iyon ang ginagawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Ustad, ano ang afdal sa i'tikaf? Sabi ng mga ulama, kahit ang 1 oras na manatili ka sa masjid, i'tikaf ang tawag doon.
Yung pananatili sa sala, sa isang sala, ang tawag doon, sabi ng propeta, dhalikumur ribat. Yun ay parang ribat, parang pagbabantay sa gira. Mula sa isang waktu, tungo sa isang waktu, parang pagbabantay sa kampo ng mga mujahidin sa panahon ng gira. Yun ang makukuha na reward mo doon. So paano yung akmal o afdal na klase ng pag-i'tikaf? Ang jumhur ng mga ulama mula sa Shafi'iyya, Hanabila, Malikiyya, Hanafiyya, Zahiriyya, nagkakaisa sila na sa pagbaba ng araw. Halimbawa ngayon, bababa ang araw mamaya, pagbaba ng araw, mag-intend ka na mag-i'tikaf, pumasok ka na sa masjid. Ang intensyon mo, lalabas ka sa Laylatul Eid. Sa kakalalabas, mabugto, i'tikaf mo, mabuklas, subay na roon amin pag-dum haylaya, mo magtakbir na yung tao, kita na so pamin sa harisin, sin Shawwal, ang pakaulong tabiang gumawa. Na ang mga rules ng i'tikaf, isa sa mga syarte o syurut niya, adamu al-jima. Ibig sabihin, bawal kang uuwi sa bahay mo na ikaw ay habang nasa i'tikaf, nalalapitan mo ang asawa mo. Alam nyo nang ibig sabihin noon, na gawaing mag-asawa, magkaroon kayo ng sexual contact kung araw man o gabi. Ang pagkain, pagligo sa bahay, okay lang. Pero yung masyadong, yung gawain ng mag-asawa, yun ang makabatal sa pag-i'tikaf. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Sa suratul Baqarah, huwag ninyong ikang romansahin ng mga asawa ninyo samantalang naka-i'tikaf kayo sa masjid. So yung i'tikaf, yun ay panahon ng pag-i'tizal. Pag maghati niya, isa-isa mo, ibang sintuhan mo. Yung exclusive ka at ang iyong Panginoon si Allah Ta'ala. Al-khalwatu ma'ar-Rabb, khalwatu ma'allah. Ikaw lang at si Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng mga ilang araw na yun. Ang hatiran ka ng pagkain, o ikaw ang kumain doon, lalabas, papasok ka ba, uuwi ka, walang problema. Basta't huwag ka matulog doon sa bahay mo, or mayroong mangyari sa iyo ng asawa mo sa gabi man o araw ng Ramadan, makaka-break yun ang i'tikaf mo. Yun ang pinaka-akmal o afdal na i'tikaf simula sa pagbaba ng araw. Sa ngayong araw, halimbawa sa papasok na sa 21st ng Ramadan, 21st na gabi, hanggang sa Laylatul Eid. Na yan ang ginagawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, ahya laylahu. Binubuhay niya ang mga gabi niya, di siya magtug. At kulang intug niya. Ganyan ang ginagawa ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ang sabi ng mga ulama, magkaiba ang qiyamul layl at ang tahajjud. Pagtitignan mo yung kanyang pinaka-core meaning. Ang qiyamul layl, sabi, ito yung buong gabi nang wala ng pagtulog. Ahya laylahu. Ito ang maksud sa hadith. Pero yung tahajjud, ginagawa ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ibang buwan, na natutulog siya sa unang part ng gabi, gigising siya, aalay lang 2 rak'a, matutulog ulit, paggising niya may natira pa sa gawi, aalay ulit ng 2 rak'a, pagkatapos matutulog, pagkatapos magwiwiter na hanggang hintayin niya na ang fajar. Yun ang tahajjud. Yun ang tahajjud natin. Fatahajjad minal layl, sabi ni Allah Ta'ala, at magtahajjud ka ng parte ng gabi. At ang pinakamainam na time ng qiyamul layl at ng tinatawag na tahajjud o qiyamul layl, sa kanilang dalawa, ay yung tinatawag na thuluthul laylil akhir, third part of the night. Yan ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, innar rahmana tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya fima yabqa min thuluthil akhir min al-layl. Si Allah Ta'ala, gabi-gabi, hindi lang sa Ramadan, bumababa siya sa kada yaong 3 bahagi na lang, 4 bahagi ng gabi na lang ang natitira. Bumababa siya sa pinakamalapit na langit ng dunya. Thumma yas'al ibadahu. Nagtatanong siya sa kanyang mga alipin, hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Mayroon bang hihingi sa akin? Bibigyan ko siya. Fahal min mustaghfirin fa'aghfiru lah. Mayroon ba hihingi sa akin ng kapatawaran? Patatawarin ko. Aram batigin panginingini sa laki, sa kaampunan, naampunan ko sa kanin. Ampun ko sa kanin. Aram tigin, banginingini tigin sa taubat sa laki, na taubatan ko sa kanin, tigi Allah Ta'ala.
Aon lang niya mga yuka ko, kampunan ang punon ko. Aon lang niya mag-istigpar ka ko, ang punon ko yung karusahan niya katan. Sa sumagawain problema, bang kita nahalok na tug, way ta nakawain kalabyan nito. Way ta nakawain kalabyan nito. Kung natutulog tayo, hindi natin nakuha yung pinaka-afdal na yun na panahon. Na itong Ramadan training sa atin, kung hindi man sa ibang buwan nagigising tayo sa mga ganung oras, ang Ramadan training sa atin na mabaon natin gabi-gabi, kasi gabi-gabi pala bumababa si Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kaitas-taasan sa pinakamalapit na sama o langit ng dunya para humingi sa atin, tanungin tayo kung tayo ba'y mahingi ng kapatawaran sa Kanya o hindi. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag nating sayangin ang mga nalalabing oras na ito, nalalabing mga araw na ito ng Ramadan, sapagkat naririto, itinago ni Allah Ta'ala ang pinaka tinatawag na kahintay nating mas mainam pa ang ibadat doon, ang qiyam doon, kaysa sa 1,000 buwan. Mantakin mong bababa ang mga malaika sa gabing iyon, tatanazzalu alayhimul malaika war ruh. Ang mga malaika at ang mga ruh, yung mga malalaking ranggo na mga malaika, sina Jibril, hindi na bumababa dahil wala ng wahi. Tapos na ang mga propeta bumaba. Sa gabing iyon, bababa sila. Para alin? Nabanggit sa hadith ni Imam Tirmidhi, ipagmamayabang ni Allah, yubahi bihimul malaika. Ipagmamayabang ni Allah Ta'ala ang mga alipin niya. Oy mga malaika ko, tignan nyo ang aking alipin na yan, na si fulan at si fulana, naabutan ng gabing ito, naabutan ninyo na sila ay nag-iibada kay Allah sa akin. Sincero nag-iibada sa akin. At sabi, salamun hiya. Salamun hiya ay sabi sa tafsir, ay magsasalam daw ang mga malaika sa mga alipin ni Allah Ta'ala. Duna an yasma'uhum. Sa hindi na nila maririnig kung paano nagsalam ang mga malaika sa kanila, pero magsasalam sa kanila. Hatta matla'il fajar, at ito ay matiwasay na gabi hanggang darating ang fajar. Ang sign, sabi ng mga ulama, na ipon sa mga hadith, na sa umaga, kapag Laylatul Qadr, halimbawa ngayong gabi, sa umaga nito, mapapansin ninyo na ang Shams, lahu siya, mayroon siyang rays o mayroon siyang sinag, pero hindi siya mainit. Laysa bi har. At makikita nyo matiwasay ang nasa ibabaw ng lupa. So nawa ay maabutan natin ang gabing iyon sa mga huling gabi na ito at araw ng Ramadan, at pangalagaan natin lalo ang ating puasa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihil mujtaba, nabiyina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mga kapatid, minamahal ni Allah Ta'ala, mga kilasan sin Allah Ta'ala, na nandito tayo sa mga huling gabi ng Ramadan. Ang pinaka-purpose ng pag-aayuno natin at ng qiyam natin, walang iba kundi makuha natin, makawatan yung taming sintakwa. Makuha natin ang tinatawag na kalasag ng takot kay Allah Ta'ala. Na kahit mag-isa ka lang, wala kang kasama, hindi mo kayang kumain at uminom na walang nakatingin sa'yo. Ganon din dapat kung mag-isa ka na lang na hindi mo kayang gumawa ng maksiya kay Allah Ta'ala, dahil si Allah Ta'ala ay parating nakamasid sa iyo. Yan ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang tinanong siya ni Jibril alaihi salam nung nagkatawang tao, akhbirni anil ihsan ya Muhammadu, akhbirni anil ihsan. O Muhammad, ibalita mo sa akin anong ibig sabihin ng ihsan. Ya Muhammad, pahati ako bang uno lang yan ihsan pag yan, namun kasampurnaan. Sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ang sambahin mo si Allah, mag-ibada ka kay Allah Ta'ala, mag-ibadat ka pa Allah, biasin sa paretiki kita mo siya. Buat malingkan, di mura siya kagawsan kakitaan diha dunya ini, sumagawa siya in amin, sangat makakita hakatan kakahinang mo. Yung bang pagsamba mo sa Kanya na parang nakikita mo siya, pero ang totoo siya ang nakakakita sa iyo sa lahat ng iyong mga ginagawa. Murakabatullah. Yan ang dala na bunga ng Ramadan, bunga sa atin ng lahat-lahat ng yan. Sa mga tahajjudat natin na walang pagtatanging sakripisyo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sa ganon ay nagawa natin ang pagtugon
pagtugon sa panawagan ni Allah Ta'ala na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walir rasul idha da'akum lima yuhyikum. O mga mananampalataya, tumugon kayo sa panawagan ni Allah Ta'ala kung kayo at ng propeta niya sallallahu alaihi wasallam kung mananawagan siya sa inyo sa bagay na ikakabuhay sa inyo. Lahat sa agama Islam ikakabuhay sa atin. Ang pag-utos ng mabuti, pagbawal ng masama, ikakabuhay ng umma natin. Ang pagjihad sa landas ni Allah Ta'ala, pagdepensa sa din at pag-atake sa mga kalaban ng Islam sa ngalan ng din, lahat ng yan ay pagbuhay. Pagbuhay yan sa tinatawag o para sa ikabubuhay ng umma ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ang iniisip natin sa panahon ito, hindi ganun, mga kapatid sa Islam. Kaya ang mga salihun, hindi nila iniiwanan ng qiyamul lail, hindi nila iniiwanan ng tahajjud. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa iniulat kay Imam Bukhari, sabi niya, inna fil jannati ghurafan. Ang Jannah, sabi niya, ay mayroong mga kwarto. Yura batinaha wa zahiruha min zahiriha wa yura zahiraha min batiniha. Nakikita ang loob nito sa labas at ang labas nito nakikita sa loob. Khusisa, yun ay binigay na pahala ni Allah sa tatlong tao. Nabanggit sa hadith. Khusisa liman li thalath. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, liman at'ama at-ta'am. Sino mang nagpapakain sa mga gutom. Na kung nagpabuka ka na kahit isang baso sa nagayo, no, pasok ka na doon inshallah. Pangalawa, wa sallawan nasu wa afshas salam, at yung kapayapaan sa kapatid na Muslim at awa ang kanyang pinaparating. Maging mapayapa sila sa shirk at sa bid'ah, maging mapayapa sila sa personal na mga alitan. Afshas salam. Al-muslimu man salima an-nasu min yadihi, man salima al-muslimu min yadihi wa lisanihi. Ang Muslim ay yaong ligtas sa kanyang dila, sa pinsala ng dila at kamay niya ang kanyang kapatid na Muslim. Sa isang riwaya, man salima an-nas, ang ibang tao ay ligtas sa pinsala ng kamay niya at dila niya. Afshas salam. Pangatlo, wasallawan nasu niyam, at nagsasala siya, umiiyak, humahaguluhol kay Allah Ta'ala habang tulog ang mga tao. Ito ang panawagan sa atin na gawin natin sa mga huling 10 gabi na ito. Matuto tayo mga kapatid na mithiin natin lalo ang mga kwarto at mga kabutihan at kagandahan sa akhirat. Mas pagbutihin natin kaysa sa dito sa ating dunya. Mga kapatid sa Islam, tayo ay magbigay ng pugay kay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda an khulafa'ina ar-rashidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa an Ali wa an baqiyati sahabati rasulik salawatuka wa salamuka alaihi wa ridaka عنهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا ما تبقى لنا من أيام رمضان يا رب العالمين. وأعنا في صيامه والقيام في لياليه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه في هذه الأيام البواقي، في هذه العشر البواقي من شهر رمضان يا رب العالمين. وتقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاواتنا. اللهم أحسن لنا دنيانا وأخرانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله قوموا إلى صلاتكم.